Welcome to Black Bounty Channel, the learning, entertainment and food vlog. Thank you for watching Cop Beauty. Kapag pagod siya, yakap lang sapat na. Kapag malungkot siya, samahan mo lang siya. Love isn't always about fixing things. Sometimes it's about staying. At tandaan, showing up in silent, it's not useless. It's love in purest form. Akin ang hiling ko lang talaga sa'yo. Kahit matuto kang magpasalamat. Yun lang hiling ko. Para kita mo rin yung positive side ng mundo ba? Kasi ang problema sa insecurities, yung negative side lang. Yung kakulangan mo lang, yung nakikita mo. Hiling ko lang talaga, makita mo din yung maganda sa'yo. Kasi yung inaiingitan mo, maniwala ka, may pangit din talaga sa kanya. Totoo lang. So sana matuto kayong tumingin ng what? Maganda sa isang sitwasyon, sa sarili ninyo. Wag magrebelde. Alam niyo kung bakit pag nagrebelde kayo masisira buhay niyo? Yes, makaganti kayo sa parents niyo. Paano kapag nagre-rebelde kayo, wala pala talagang pakialam yung parents niyo sa inyo? Sinong talo? Kayo. Pero kahit ayaw nila sa inyo, kahit iniwan nila kayo, kahit ayaw ng mundo sa inyo, ginawa niyong mabuti yung sarili niyo, maniwala kayo. May mga taong maiiwan at matitira at pipiliin kayo. Wag. Kayo pa lang kumikiringking na siya. Kayo pa lang may bago na siya. Kayo pa lang nag-uumpisa na sila na kung saan hinihintay niya na magalit ka, maghiwalay kayong dalawa, na ngayon ikaw yung susuko para bakit? May rason siya na iniwan mo siya. Tapos, mas malaya na sila kasi bakit? Tapos na kayong dalawa. So, ang punto ko lang, kadalasan ng mga tao na madaling nakamove on na pagkatapos ng breakup ninyo, may bago na sila. Hindi lahat, pero kadalasan, kayo pa lang, may sila na. Hinintay niya lang na matapos kayong dalawa para maging okay sila. The faster you can admit it, the faster you can fix it. So that more na mas madali mong inadmit na kasalanan mo, the more na mas madali mo siyang ayusin. So if you have problems na ikaw yung mismo ang may kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan, please acknowledge. Please tanggapin mo. Kasi pag tinanggap mo, i-acknowledge mo, mas madali mong masusolusyonan yung maling nagawa mo. The fast, mas okay na umalis ka sa situation na ayaw ka kaysa ipagpilitan mo yung sarili na hindi naman ikaw ang mahal niya. Minsan may mga tao na mahal mo sila, pero nagloloko sila. Kasi bakit? Una, hindi sila marunong makontento. Pangalawa, komportable sila kasi sobrang mahal mo sila. Lalong-lalo na kapag una niyang ginawa, nagloko, naghanap ng iba, pero pinatawad mo. Kasi sa thinking niya, kaya naman akong tanggapin ito kahit magloko ako. So that's mga reason kung bakit may mga tao na nagloloko even though mahal na mahal ninyo. Kasi masyado silang kampante na kahit magloko sila, babalikan nyo, papatawarin ninyo. Some people hindi nakaka-move on dahil lang sa isang tanong. Alam niyo kung anong tanong? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ginawa yun? Minahal ko naman siya ng sobra, binigay ko naman lahat sa kanya, pero bakit iniwan niya pa rin ako? Naghanap pa rin siya ng iba. Yan yung tanong na minsan talaga ang dahilan kung bakit hindi kayo nakaka-move on. Umaga, tanghali, gabi, matulog na kayo, natatanong niyo sa sarili ninyo, bakit niya ako iniwan? 3 years man kayo, 5 years man kayo, maniwala kayo sa hindi. 8 years man kayo, wala yan sa haba ng panahon. Kapag kayo ipinakilala sa bawat isa, pero hindi kayo talaga dalawa,
It means dumating lang siya sa buhay mo para maituro sa'yo, hindi para talaga sa'yo. Nagets mo? Masakit ngayon. Masakit ngayon, oo. Kasi bakit? Ang pangarap mo siya. Ang buhay mo siya. Pero pagdating ng panahon, marirealize mo rin na tama si God na inalis niya sa buhay mo. Paglabas ko ng bahay, may nag-aaway. Anak at saka nanay. Ang sabi ng nanay, bakit hindi ka na nakikinig sa akin? Tapos yung sabi naman ng anak, bakit hindi mo ako pakinggan? Both side, they want to be healed. Pero ang tanong, both side ba gustong may makinig? Kung tinitingnan ko sila, magkaaway sila dalawa. Samantalang alam mo anong pangit sa dalawang nag-aaway na tao minsan? Pareho nilang mahal yung isa't isa. Pero dahil ayaw ibaba nung isa yung pride niya, ayaw minsan ibaba nung isa yung what? Dapat ako ang tama, nag-aaway sila. Pero if you're going to observe, tanungin mo sila, mahal mo yung anak mo? Oo. Tanungin mo yung anak niya, mahal mo yung nanay mo? Oo. Di bakit nag-aaway kayo? Ito yung kayang gawin ng isang single. Ano? Kaya kong kumain kahit walang eat well. Grabe. Kaya kong matulog kahit walang good night. Kaya kong magising kahit walang good morning. Grabe. Hashtag buhay single. Ito yung kaya. Always remember na kung bobo ka ngayon, hindi ako naniniwala. It's depend pa na lang kung paano mo ginagamit yung utak mo. Kadalasan kasi hindi tayo bobo, distracted tayo. Nagets niyo yung punto? We are not bobo. Kadalasan distracted tayo. What do you mean by distracted? Instead na kunin yung pangarap, mag-aral para makuha ang pangarap, mag-aral para maging masaya, magnegosyo para maging okay ang financial, anong ginagamit? Yung tipo bang buong maghapon na tayo, anong ginagawa? Naka-scroll. Na yung ibang tao is what? They are using their brain to make what? Money. They are what? They are growing, they are... Nakukuha nila yung mga gusto nila. Bakit? Habang ikaw dyan, habang ako dito, nagsuscroll sa cellphone ko, sila nagtatrabaho, sila nag-grow, sila kinukuha yung pangarap nila. Ang tanong ko na lang sa inyo, asan ba ang gusto nyo? Yung panunuorin nyo? Or anong gusto ninyo? Mag-scroll maghapon o makuha pangarap nyo? Kasi kung makuha nyo yung gusto nyo makuha yung pangarap ninyo, maybe kailangan nyo ng ibalanse. Yung pag-scroll ninyo, bawas-bawasan ninyo. Kung hindi naman nakakatulong, so what? Pag-aaral ninyo sa pangarap ninyo. So ang pag-scroll, hindi masama. Pero dapat balanse. Kasi bakit? Yung minsan, yung pag-scroll ninyo, inuubos nyo na yung oras ninyo. Ang pagsuko sa relationship, hindi kasalanan. Lalo na kung sinusubukan mong ayusin, pero ikaw ang unang sinukuan. Kasi hindi madali ang bumitaw, hindi madali ang palayain. At sa dulo, hindi effort ang kinulang, hindi puso ang nagkulang, kundi siya mismo ang bumitaw. Ginawa mo ang lahat, nagpakumbaba ka, nagbago ka, umiyak ka sa gabi, pero lumaban ka pa rin sa umaga. Kaya tandaan, hindi kasalanan ng sumuko kung ikaw ang sinukuan. Hindi kasalanan ng pumili ng kapayapaan kung kapalit ay paulit-ulit na sakit. Hindi kasalanan ng lumayo kung doon ka laging nasasaktan. Minsan, ang pagsuko ay hindi talo. Ito ang paraan ni Lord para alisin ang maling tao. At ihanda ka sa tamang panahon, sa tamang tao, sa tamang pagmamahal. At kaya huwag mong ikulong ang sarili mo sa guilt. Hindi ka talo, hindi ka mahina. Ikaw ang totoo. Ikaw ang matapang. At balang araw, yung sugat na iniwan, yun din ang magiging patunay na hindi lahat ng pagtatapos ay kapahamakan. Ang pagsuko sa relasyon ay hindi kasalanan. Lalong-lalo na kung sinubukan mong ayusin, paulit-ulit mong pinatawad, paulit-ulit mong minahal, paulit-ulit mong hinintay na magbago. Pero by the end of the day, pinalitan ka, naghanap ng iba. Tandaan, hindi masamang sumuko sa taong ikaw ang unang sinukuan. Yung magulang ninyo, hindi makatulog yan sa gabi kasi bakit nag-aalala yan sa inyo? Nag-aalala po yan. Kasi ayaw nila na mapahamak kayo, kaya sinabi nila na umuwi kayo ng maaga.
So sa lahat ng kabataan na nandito, kung sinabi nila na huwag kayong magpagabi, umuwi kayo. Yung magulang ninyo, hindi. Pag nagkamali kayo, noon, hindi yan yung entire na kayo. Ang kayo is yung next na decision nyo na itama yung mga mali ninyo. Tama, mali. So, ibig sabihin, for example, okay, broken family ka. Hindi na po entire broken family kayo. Now, you have the decision na gusto mo bang iparamdam yun sa magiging anak mo, sa magiging pamilya mo. Because you have a choice. Nakaraan na yun. May choice ka na baguhin yung future meron ka. Pero, sana, baguhin ninyo. Kasi by the end of the day, tayo pa rin ang magdidikta kung anong buhay ang meron tayo. Kasi buhay mo, responsable mo. Ulitin ko, kasi buhay nyo, responsable o responsible ninyo. Minsan kailangan ka talagang iwan para makita mong kaya mo pala. Ang padala hindi dapat gawing luho, pawis at duguyan ng mga magulang niyong OFW. Kasi akala natin simpleng balikbayan box lang. Pero bawat chocolate, bawat gadget, bawat damit, may kapalit na pagod at luhang malayo sa pamilya. Kaya huwag mong sayangin sa bisyo, huwag mong i-display lang sa social media. Kasi hindi pera ang pinapadala nila, kundi sakripisyo. Tinatanong kita, mahal mo ba? Mahal mo ba? Tinatanong kita, minsan pag sobrang bait mo, ginagamit na nila yung kabaitan mo sa own benefit nila. Sakto? Kaya minsan naaabuso tayo. Minsan pag papautangin nyo, pero hindi na sila magbabayad. Kaya may mga tao talaga na mabait. Kasi noong una, nagpahiram. Pero pagkalaunan, natuto sila. Hindi sila nagbago ha, natuto sila. Bakit? May humiram, hindi nagbayad. Papautangin, napili niyong tao, oo kayo sakto. Pero dahil nagmamadali kayo, ang napili ninyo, tarantado. Yun po ang ayaw ko. Hindi ko gustong maramdaman ng anak ninyo, yung magiging single mother kayo or single father kayo. Kasi ang napili niyong tao, oo kayo sakto. Pero dahil nagmamadali kayo, ang napili ninyo, tarantado. Yun po ang ayaw ko.